Hello guys, pag-usapan naman natin kung paano kayo kikita ng pera dito sa Ragnarok. So iba-iba ang way natin dyan, depende sa private server na lalaruan mo. Pero itong tips na to overall, ito talaga yung way para kumita kayo ng pera. So umpisa natin to sa early game, leveling stage, low level player. Ayan, so farming basic loot muna tayo, mag-hunt ka ng mga monster na may value yung drop nya, like yung mga Jelopy, Plap, Stem, Spores, or Feather. Madalas ginagamit ito sa crafting, quest, or consumable. Kahit low level ka, madali itong ibenta sa NPC or player. So, sale to NPC versus player naman tayo. Wag agad nating ibenta sa NPC lahat ng item na makukuha natin. E-check muna natin yung demand sa mga player. Example, yung Spores, para sa condensed potion crafting yan. And para naman sa feathers natin, para sa arrow crafting. So, syempre, nabebenta yan sa player. And pwede din tayo mag-quest reward na kung saan sa Eden quest or low level quest na nagbibigay ng useful item like potion, gear na pwede mong gamitin or ibenta para makatipid at kumita. So next naman syempre nasa mid game na tayo, mga siguro level 42 hanggang level 80, starting to gear up na tayo dyan, na kung saan magka-card hunting na tayo, magpo-focus tayo sa mga monster na may high value card. So example, yung mga Hydra card, pang weapon yan, plus 20% damage to demi-human. Skeleton worker card naman, pang weapon din, good for crit builds naman tayo dyan. Peko egg card para sa mga accessories natin. Mababa ang chance na makakuha tayo nito, pero sobrang laki ng kitaan pag nakabenta ka. So, potion consumable sa link. Kung sakaling alchemist ka, gumawa tayo ng mga potion, white, blue, condensed. Pwede ring mag-farm ng materials para ibenta sa potion maker. Elemental stone or ores, yung mga flame heart natin dyan, mystic frozen, root wind, great nature, ginagamit ito para sa forging at elemental weapon. Lagi itong mabenta sa marketplace ha. So sa crafting and forging naman natin, kung blacksmith ka, pwede kang mag-forge ng weapon with stats, mas mataas na demand pag good rolls yung nakuha mo. So medyo mahirap lang intindihin to, pero basically pagka nasa in-game ka na, lahat yan matututunan mo, magtiyaga ka lang, kikita ka talaga ng pera dito sa Ragnarok. So bago natin pag-usapan yung late game, syempre mag-subscribe muna kayo and like nyo tong video na to para maging updated kayo sa mga iba nating YouTube videos. So sa late game natin, high level na to ha, kasama na dito yung mga guild stage natin. So dito papasok yung boss hunting natin and MVP. So sa kill MVPs natin for rare loot, MVP card, sobrang mahal niyan. Rare equipment or ingredients, kailangan mo ng strong party or solo guild para magawa yan. Para naman sa high-end card farming natin, example yung mga Minorus card, Anubis card. So ano pa ba? Tara Prague card. Laging may demand dyan para sa PvP or yung War of Imperium natin. Sa dungeon and farming naman natin, maghunt tayo sa high level maps, Golem, coil lang makukuha natin dyan, pang orc dungeon passes. Anubis naman para sa XP, pati loot. Sa dungeon naman natin, elemental stone. So pwede din tayo mag-merchandise dyan, buy and sell na tinatawag natin, para makapagbenta tayo ng mga items sa ibang player. Tapos pwede din tayong bumili ng mura sa ibang player, tapos ibenta natin to, depende sa demand nila. So buy low and sell high. So ganun lang naman yung way, and kung meron ako hindi mga nasabi dito, pwede nyong i-comment down below para maging aware din yung ibang players sa mga gustong kumita ng pera dito sa Ragnarok. So yun lang naman, sa mga gustong kumita dyan, tara sabay-sabay tayong kumita sa Ragnarok.